Hello everyone, this is Rog Camacho at andito tayo ngayon sa Barangay Sapang Palay proper, San Jose del Monte, Bulacan, kung saan itong lugar nito ay unang pinupuntahan ng mga buyer natin na galing pa ng Quezon City at ng mga buyer natin na nanggaling naman ng North Caloocan, particularly sa Bagong Silang, Camarin, or sa Malaria dahil sobrang lapit lang nito sa mga lugar na yon. At ito din ang mga pinupuntahan ng mga buyer na ayaw ng baha dito sa Bulacan. Na kung saan, dito ay pupwede kang magkaroon ng bahay na for as low as 235,000 pesos lang ay pwede ka nang magkaroon ng isang 2-story townhouse, walang iba kundi ang ating Yama Model Unit. Our Yama Model Unit, it has a minimum lot area of 50 square meters and the floor area is 42 square meters. This is provision for 2 bedrooms, 1 toilet and bath at meron tayong space para sa ating parking lot. So ngayon, ang una muna nating sisilipin is yung kanilang actual turnover. Paano nga ba namin i-turnover sa inyo? Yung 50 square meters na lot area and 42 square meters na floor area. So by the way, bago tayo pumasok doon sa pinakalob ng bahay, ay bibigyan namin kayo ng konting background about the project. So yung EDESIA San Jose del Monte, Bulacan, ay malapit ito sa Star Mall San Jose, SM San Jose del Monte, Bulacan, Skyline Hospital, Grace General Hospital, and Qualimed Hospital. Ito din ay malapit sa MRT 7 Station sa San Jose del Monte, Bulacan. And dito naman sa loob ng subdivision ay meron tayong clubhouse, basketball court, meron tayo ditong swimming pool, at meron din ditong amphitheater, playground, pet park, at garden. So dito, pwede ka ditong sumakay ng isang bus papuntang Divisoria o kaya naman papuntang Monumento. Kaya ideal na ideal ito sa mga future homeowners and investors natin na nagtatrabaho doon sa area ng Manila dahil isang sakay lang kayo papuntang Metro Manila via yung mga bus na Agila. So nag-promote pa ng bus. Okay, so ito yung ating Yama Core Model Unit. Ito yung sisilipin natin ngayon nang sa ganon ay mabigyan namin kayo ng idea kung ano ba yung bare o yung tinatawag nilang core unit. Ito yung frontage, no? Ito yung ating parking space. Tapos sa area na to, ito naman yung pathwalk papasok sa loob ng ating bahay. Yung kulay naman na ginamit nila ay napakasarap sa mata. Yan. Okay, so tara na. So dito sa ating actual turnover unit, kung mapapansin niyo, painted tayo ng white. And dito, etong ating bintana, sobrang laki niyan. Okay? Para nang sa ganon ay mabigyan ng mas maraming portion ng natural light yung ating living area and dining area. Yung ating, yan, yung entrance door natin, actually hindi na sila gumagamit ng kahoy kasi nga pag kahoy yung entrance door natin, pag tag-ulan, hindi maiwasan, lalo na pag wala tayong extension dyan, ano? Pag tag-ulan, madalas yung kahoy pag naulanan at mainit, nasisira po yung kahoy. So, eto, steel, at least matibay na matibay po siya. Papansin natin, yan, mataas din naman yung ating ceiling, no? Hindi mo abot pag nagpalit ka ng ilaw. Mahirapan kang abutin pag nagpalit ka ng ilaw. So, technically, kailangan mo talagang kumuha ng upuan para maabot mo yan. Okay? So, next is our, eto, maganda to. Eto yung ating living area. Tapos dito, sa side na to, ay tingnan nyo, nakakatayo pa ako dito sa ilalim ng kanilang hagdanan kasi nga, mataas yung kanilang stairs, no? Kaya dito sa portion na to, ma-maximize mo pa talaga siya ang lagayan ng inyong entertainment area dito sa portion na to yung inyong TV. And sa portion na to, dito ka na pwedeng maglagay ng inyong dining area. And ito yung inyong kitchen area. So again, sa kitchen area ninyo, no, ang inilagay lang dito is yung ating kitchen sink. Ngayon, kung sasabihin niyo na, Rog, kailangan ko na mas malaking dining area. O pwede pa naman. I-move natin itong ating kitchen area sa likuran. Kasi meron pa tayong space dito na hanggang dito. So this is 2 meters. Pwede pa nating i-move dito
yung ating kitchen area dito sa portion na to. Nang sa ganun, mas lumapad pa yung ating dining area. Sayang naman pag hindi natin gamitin ito, no? Nga lang, mag-leave tayo ng space dito sa area na to para sa inyong natural light and air vent or air ventilation natin. And eto naman yung ating toilet and bath. Hindi siya bukas. Pero ang turnover naman yan is naka-tiles lang yung baba, pero yung wall natin ay hindi na siya naka-tiles. So kayo na yung bahala magpa-floor to ceiling na tiles. Alam mo, gustong-gusto ko yung floor to ceiling na tiles para naman ay mala hotel finish yung ating CR. Di ba? So yun yung kagandahan pag once na bare yung ita-turnover sa inyo. Kasi nga po, makapili kayo kung anong klase ng tiles. Either 60 by 60, 30 by 30, o yung malalapad na tiles na uso din ngayon. So, yun lang yung kagandahan pag bare unit. Okay, so dito naman sa ating stairs, no, tubular steel na bakal, tapos may buhos ng konti yung steps natin. Then, this is our second floor. So, dito sa ating second floor, ganun din, wala tayong ceiling. Okay? Wala tayong ceiling. Then, wala tayong partition. Then, wala tayong tiles. Pero, meron tayo ditong mga nakaabang na para sa ating electrical. Bedroom number 1. This is bedroom number 2. And, lahat ng kwarto ay meron ng provision para sa ating window type na aircon. Ngayon, kung gusto niyo naman ng split type na aircon, tinakpan naman kasi ito eh. So, nakatakip na yan, magbubutas na lang kayo ng maliit para sa inyong split type na aircon. Okay, syempre, hindi naman ako papayag na hindi nyo makita yung dress-up model unit. Nang sa ganun ay magkaroon kayo ng idea kung pag inayusan namin yung aming 42 square meters na townhouse, may maigaganda pa ba? Yan ang titignan natin. Pag nilagyan na ng gamit, pag inayusan na yung ating 42 square meters na townhouse, is ganito yung mangyayari sa bahay natin. Tara. Okay. So again, magtanggal lang tayo ng sapatos para hindi madumihan yung napakaganda nating model unit. Okay. So for our model unit, no, or dress-up model unit, mapapansin niyo napaka-minimal lang ng mga gamit na nilagay nila. Yung kailangan lang. Dito, 4-seaters, tas meron tayong isang upuan. Actually, yung upuan na to, pwede mo pala din siyang gamitin dito sa inyong 4-seaters na dining table. So, dito muna tayo sa ating living area. Sobrang excited din, no? So, dito, meron tayong 4-seaters na sofa bed. Hindi naman kailangan ng malaking sofa, 6-seaters up to 8-seaters, kasi nga po, 42 square meters lang yung bahay natin. So, sabi nga, may kasabihan na habang maiksi yung kumot, ay matuto muna tayong mamaluktot. Yan. So, kailangan galingan pa natin para magkaroon tayo ng mas malaki pang bahay soon. Okay. So, eto naman yung space na to. Yan, katulad lang sinabi ko sa inyo kanina. So, ito yung ating living area. Tapos dito sa side na to, inilagay yung kanilang entertainment area. Kasi nga po, sobrang taas pa nito yung ating hagdanan, no? Yung stairs natin going up. Kaya talagang mamamaximize mo talaga siya, itong portion na to, as your entertainment area. Okay, next, dito tayo sa kabilang side. Dito sa kabilang side, so dito, hindi na nilipat yung kanilang kitchen area. Pero ang nangyari is to, nagkaroon sila dito ng 4-seaters na dining table. Dito nila nilagay yung kanilang ref. Yan. Kasi nga, ito lang yung kanilang sink. Okay? So, ito yung sink nila. So, wala nang space para sa kanilang ref. So, ang ginawa ay kumuha ng portion dito, maliit na portion. Nagbawas sila dito ng space sa kanilang dining area para sa kanilang refrigerator. And, you know, okay lang din naman. It's better than to buy a condominium unit. Dito, may enjoy mo yung amenities ng subdivision. Dito, may enjoy mo yung inyong ground floor, yung inyong second floor, and of course, hindi ka nagbabayad para sa inyong parking lot. That's free kasi nga meron tayong space for our parking lot. Okay, balik tayo dito.
So dito, naglagay sila dito ng, kumbaga, in-upgrade nila yung kanilang sink. So dito, nagkaroon na sila ng granite. Ayan, granite na siya. Mura naman ang pag-granite eh. Wala pang mga 10,000. And single sink. Tapos ito, bintana, natural light natin para sa ating kitchen area, dining area. And ito naman yung ginawa nila sa kanilang toilet and bath. So pasukin na rin natin. Ayan, baka sabihin ninyo maliit yung ating toilet and bath. Hindi po. Ayan. So meron tayong space para sa ating shower area, meron tayong water closet, and of course, yung ating lavatory. Ayan siya. Then, yung accent na. Balik tayo sa accent, no? So dito, lahat ay parang beige na kulay. Yan, beige na kulay. Tapos, dito naman sa side ng isang wall, nagkaroon ng accent. So, white siya. Plain white. Para mas lalabas yung inilagay nila ng mga black colors. Ayan, sa kanilang shower, sa kanilang soap holder, para lilitaw yung kulay na yun. And, I think, sa itong mga ilalim na to, yan, parang naka-drop ceiling siya, intended for cove light. Alam nyo na. So, pag once na binuksan natin yung ilaw, mala hotel din yung finish nila. So, next time natin sisilipin is yung kwarto. Sa ganon, mabigyan namin kayo na idea kung magkasya ba yung damit ninyo sa kwarto natin sa taas. Okay, so this is our, sana kung mag-umpisa, parehas maganda. So, dito tayo sa isa. Okay, this is our bedroom number 1. So, dito sa bedroom number 1, parang ito, ang idea nito ay para sa bagong mag-asawa. Tapos, merong katulong sa bahay. Okay, so dito, bagong panganak pa talaga, no? Dito, merong crib para sa baby ninyo. Tapos, mga gamit ng baby. So, saan matutulog yung katulong? So, dito na lang siguro. Babantayan niya yung anak ng kanyang amo. Okay, so ganyan yung setup dito. Kwarto ito ng bata. Tapos, ayan, meron tayong malaking bintana sa portion na to. And, next is our master bedroom. So, dito sa ating master bedroom, naglagay na sila dito ng double size na bed, and meron tayong isang bintana. This is actually corner lot, kaya meron tayong bintana dito sa gilid na to. So pag corner lot tayo or end unit, ay meron tayong mga bintana sa side na to, kasi nga meron pa tayong space or extra lot dito sa inyong side. So maaring sa side na yon, maaring sa kaliwan yung side, or maaring sa kanan ninyong side. So ang lot area naman ng ating mga end unit ay 75 square meters. So, kung gusto po ninyo ng end unit, meron din po tayo. For corner lot, wala na tayong corner lot sa ngayon. So, mamaya ay sasabihin ko rin po sa inyo kung magkano yung price for our end unit, as well as yung mga best seller nating mga inner lot. Kasi nga, ito yung mga lupa ngayon, ito yung mga unit na napakamura lang sa market. Lalong-lalo na dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Kasi, wala namang nagbebenta dito ng bahay na 50 square meters ang lot area in an exclusive subdivision na merong space for parking, provision for 2 bedroom, 1 toilet and bath, na merong amenities like swimming pool, clubhouse, basketball court, children's playground, at may mga jogging path. Tapos, kagandahan pa dito, along the highway, paglabas mo ng subdivision, papara ka ng bus, andun ka na sa monumento in 1 hour. Andun ka na sa Divisoria in 1.5 hours. So, ganun dito ka ganda ng location. Although malayo lang sa Metro Manila, nasa mga 1.5 hour, assuming na kasama na yung traffic. Pero, isang sakayan lang, andito ka na. Ganun siya kaganda. So, ganun siya ka-accessible. So, hindi katulad ng iba, pag sakay mo ng bus, sasakay ka pa ng jeep, sasakay pa ng tricycle, ang dami mo pang sasakyan. So, dito, andun, aabang ka lang ng bus dyan sa harap ng subdivision. Dyan na mismo dumadaan yung mga bus going to Metro Manila or papunta naman dito
sa San Jose del Monte, Bulacan. So, ganun dito ka-accessible, guys. So, this is the price for our Yama model unit with a lot area of 50 square meters and the floor area is 42 square meters. This is provision for 2 bedrooms, 1 toilet and bath, at meron tayong space for parking. So, yung price natin is 2,359,006 pesos. Yung ating down payment through bank financing, kasi nga sa bank financing, meron tayong promo ngayon na 10%. So, dito muna tayo mag-start. 235,901. Then, bawasan natin ng reservation fee na 10,000 pesos lang. Tapos yung remaining balance natin na 225,000 is yun yung i-divide natin for 18 months. So habang nasa down payment stage pa lang tayo, ay naka-insured na din tayo. Kaya kailangan natin magbayad ng MRI worth of 1,311 per month. So yung magiging total down payment natin kasama yung MRI is 13,861 sa loob ng 18 months. Then yung ating balance na 90% is yun yung loanable naman through bank financing. For 20 years, 16,781. Tapos yung ating required income dito ay 48,000 pesos. Then for 15 years is 19,381. Para naman sa ating mga buyer na gustong i-avail ito through Pag-ibig Financing ay pupwede pa din naman. Doon ay mas maliit yung ating monthly amortization. Pero mas malaki naman yung ating down payment. Pero don't worry again, dahil ito naman po ay payable for 18 months. So yung price natin ay 2,359,006 pesos. Then yung ating down payment is 707,702. Bawasan natin ng reservation fee na 10,000 pesos at yung matitira is yun yung i-divide natin for 18 months ng walang interest. Plus, habang nagbabayad ulit tayo ng ating down payment, ay naka-insured na din tayo. Yung total monthly down payment natin for 18 months is 40,072 pesos. Then after 18 months ay liliit yung inyong monthly payment. For 30 years through Pag-ibig Financing is only 10,437 pesos. Then yung required income natin para maka-avail is 30,000 pesos. Pwedeng combined salary pa rin ng inyong asawa, ng inyong anak, or ng inyong magulang. As long as na wala naman tayong in-avail na loan sa Pag-ibig before at na-foreclose, ay for sure naman ma-approve kayo through Pag-ibig Financing as long as na present lahat yung mga requirements na hihingiin namin sa inyo. Number 1, yung required salary na 30,000 pesos. Then to follow na lang yung inyong payslip, proof of billing, 2 valid ID, marriage certificate or birth certificate. Sa mga buyer naman na gustong i-avail for 20 years through Pag-ibig Financing, is eto naman yung inyong computation. 12,312. For 10 years is 18,750 pesos. For more details about this project, trippings and reservation, please dial this number na flash namin sa screen. And if you are new to my channel, kindly click that subscribe button at i-hit mo na rin ang notification bell para pag mayroon kaming bagong videos na tulad nito, ay agad namin kayong ma-notify. Again, this is Rog Camacho. Thank you so much for watching and God bless.